Inilikas na ang ilang residente ng La Union dahil sa matinding pagbayo ng bagyo sa lugar. Halos 1,500 ang mga residenteng nasa evacuation centers. Live mula sa San Fernando, La Union, may report si Sandra Aguinaldo. Joseph, humupa na nga ang baha at awa ng Diyos ay tumigil na rin ang pag-ulan dito sa San Fernando City sa La Union. At kanina nga ay naglibot tayo, Joseph, at ngayong gabi ay nakita natin itong Quezon Avenue na kaninang madaling araw hanggang tuhod ang baha. Ngayon po ay wala ng baha dyan at ganun pa man ay naka-alerto pa rin ang mga otoridad kahit dahil marami-rami pa rin daw ang mga evacuees na nananatili sa mga evacuation centers at marami na rin yung mga nagsisuuwi sa kanilang mga tahanan. May paalala naman itong si Mario Ortega, ang assistant to the governor, sa mga nagsisuuwi na sa kanilang mga bahay ngayong gabi. To still be on the lookout because I think we're still not out of the clouds, no? It's still around there, so anything can still happen. And like yung grounds kasi natin very saturated na. So even any small amount of rain, it's more than yung baha niya. Kanina nga Joseph, naranasan ng La Union ang matinding pagbaha na kapareho daw ng kanilang naranasan noong bagyong Pepeng noong 2009. Pagpasok namin sa probinsya ng La Union, ito ang sumalubong sa amin. Clearing operation sa isang bahagi ng National Highway sa Aringay, La Union. Madaling araw nang rumagasa mula sa bundok ang malakas na agos ng tubig na may dalang bato at lupa, dahilan para bahagyang matabunan ng kalsada. Agad namang nabuksan sa daloy ng trapiko ang highway pero binabantayan pa rin ng mga otoridad ang tubig na dala ng patuloy na pag-ulan. Sa San Fernando City naman, ilang establishmento at bahay ang pinasok ng baha. Pero kwento ng mga residente, mas matindi pa ang baha bandang 1:00 ng madaling araw at umupa na lang bandang 8:00 ng umaga. Nilisan ng mga residente ang kanilang tahanan para pumunta sa mga evacuation center. Ilang sasakyan din ang naiwang nakalubog sa baha. Ayon sa Office of Civil Defense sa La Union, sa kabila ng kanilang paghahanda, ikinagulat nila ang mabilis na pagtaas ng tubig at pag-apaw ng Bawang River. Nabigla kami. But we are ready. Hindi kami yung nangarag na we are ready for the typhoon. Makikita mo parang dagat. Kasi National Highway dagat, wala kang makikita, especially dito sa Bawang, yung Paringaw. Ito raw ang dahilan kaya ilang lugar sa San Fernando City ang binaharin. 10 barangay sa San Fernando, Bacnotan at Bawang ang binaha. Nasa halos 1,500 katao ang bilang ng evacuees. Tiniyak naman ang lokal na pamahalaan na may sapat na pagkain para sa mga nagsilikas na residente. We try to convince these people to move away from that places. Probably try to build relocation areas. Gaano kataas po yung tubig? Doon po sa may harap namin, lumubog po hanggang dito. Hanggang hita. Pero hindi na tumaas pa doon. Hindi na po, pero ang bahay po namin pinasok. Nag-umpisa na po kaming maglimas. Ngayon lang nangyari na parang andaling tumas yung tubig, ma'am. Kasi lahat kasi ng tubig na papunta doon, pabagsak lahat dito sa amin. Siksika naman ang mga pamilya sa civic center na ito na siyang pinakamalaking evacuation center sa lungsod. Ang karamihan sa kanila napilitang lumikas dahil sa pagtaas ng tubig. Ang iba naman, sinabing pinasukan na raw ng tubig ang kanilang mga tahanan. Joseph, isa ang patay sa bayan na Nagilian na pag-alaman natin yan ngayong gabi. Ito po isang magsasaka na papunta sana sa kanyang lupa sinasaka pero siya ay nabagsaka ng high tension wire. So yan muna ang pinakahuling ulat mula dito sa San Fernando City sa La Union. Joseph? Sans, yung lagay ng panahon naman dyan sa mga oras na ito, kumusta na kayo dyan? Kahit paano, Joseph, talaga tumila na itong ulan. Kanina nga, medyo nababahala yung mga officials dito dahil kahit na humupa yung baha, tuloy-tuloy naman yung ulan. Medyo hihina ng konti, tapos lalakas na naman. Pero kanina, simula mga around 6 p.m., talagang tumigil na tong ulan dito sa San Fernando City. Joseph? Okay. Mabuti naman. Ingat kayo dyan. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.